Dakilan naming Ama, salamat o Diyos sa binigay mo sa amin kagalakan sa puso na Ikaw o Diyos ay sambahin, purihin, paglingkuran. Dalangin namin sa iyong mana, Ikaw o Diyos ang sumama sa amin. Dalangin din namin o Diyos ang lahat ng makikinig na patuloy sa pagpalain. Anoint mo kami ng iyong kapangyarihan. Puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen. Mga minamahal kong magulang kapatid, welcome po muli sa ating pong gawain, ating fourth service, Filipino service. So, ngayon ay may kagalakan kami sa pusong ibahagi sa inyo ang mensahe patungkol po sa pag-ibig. Living in love. Si Apostle Paul ay sumulat sa mga taga-Efeso upang sila'y paalalahanan dahil sa kanyang pagmamahal. Nagbigay po siya ng warning sa isang buhay na kanilang tinatahak, isang buhay na nakaayon sa sanlibutan bagaman sila'y nakakilala sa Diyos. Ang marami hindi pa rin nakakilala, pero ang sulat pong ito'y isang personal na sulat sa kanila, na sulat ng isang nagmamahal at concern po siya sa buhay ng mga taga-Efeso dahil willing niyang ibigay ang kanyang buhay. Narito po ang kanyang sulat sa mga taga-Efeso. Sa aklat po ng Ephesians ay aking ibabahagi sa inyo po ang isang pamumuhay sa pag-ibig. Sa aklat ng Ephesians chapter 5 verse 1 ay ibahagi ko sa inyo po ang sulat ni Apostle Pablo, na sulat din niya po para sa atin. Yamang kayo mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Yun po yung unang mensahe po sa yamang kayo mga anak na minamahal ng Diyos, tularan niyo siya. Mamuhay kayo na may pagmamahal katulad ni Kristo dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Kay hinirang ng Diyos kaya't hindi na dapat mabanggit man lamang na kayo mga makiapid gumagawa ng anumang kahalayan at pag-iimbot. Ang kanyang sulat po ito ay personal na sulat. Nado po siya sa kulungan, and ang iniisip niyo po ay ang kalagayan ng mga taga-Efeso, hindi po yung kalagayan niya. Ang kalagayan po niya ay natanggap niya na sa kanyang buhay sapagkat sinabi niya, I am now crucified with Christ. Nevertheless, I live, not I, but Christ who liveth in me. Sa bahagi po ng salita ng Diyos na sinulat ni Apostle Pablo, nais kong ibahagi sa inyo ang apat na mahalagang bagay na kailangan nating gawin upang makapamuhay po tayo sa pag-ibig. Ang apat na bagay pong ito ay ating tutunghayan. Ang unang bagay na kailangan nating magawa ay alamin kung ano ang tunay na pag-ibig. Kailangan maunawaan po natin na ano ba ang tunay at huwad na pag-ibig. Ikalawa, kilalin ang mga mapandarayang pag-ibig. Ang ikatlo, pagningningin or patindihin ang taglay na liwanag. And ikaapat ay samantalahin ang pagkakataon. So, redeem the time, for the days are evil. So, sa unang bahagi na alamin natin kung ano ang tunay na pag-ibig. Dito sa verse 1, yamang kay mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. So, ito pong sulat ni Apostle Pablo nito, sulat din ng Diyos para sa atin sapagkat ang kalagayan ngayon ng ating daigdig ay kagaya na rin po ng kagaya nun. Sabi niya po si Haring Solomon, walang bagot-bago sa daigdig. Ang may magsasabi na halika at may bago. Ang lahat na nangyari noon, na ngayon ay nangyari na noon. Paulit-ulit lang ang nagaganap. Bakit? Upang tayo po'y matuto sa ating mga maling desisyon, maling pamumuhay, at maling pagkaunawa kung ano ang tunong pag-ibig. Ang mga taga-Efeso po ay sinulatan ni Apostle Pablo, yung mga nabubuhay po nung sinasabi ng Christian,
but they're living a notorious, immoral, sinful culture. Notorious, no? Gaya po ng main religion nila. Ang Ephesians po ay Sin City. Kagaya po ito ng mga lugar dito sa Amerika na wala pong ibinibigay kundi pansamantalang kagalakan, samantalang kayamanan. Diyan po sa atin din, even sa Macau, meron din pong place na they call it Sin City. Sa kanilang kapanahanan. And wino-worship po nila kanilang Diyos na si Diana. Si Diana po ay isa pong statue na naka-expose lahat at hindi po maganda po yung kanila pong dalang espiritu na nagdadala po sa mga tao na sila'y doon tumingin at maging kagaya nila. Tayo ay namumuhay din, ang daigdig po ngayon ay kagaya na rin noon. Nang kapanahon na yun ay mapapansin natin na isa po sa 7 wonders of ancient world, yun pong statue of Diana, and binil po ito na napakaganda. Biruin nyo po, 120 years bago natapos. Napakalaki po nito. 2 football stadium ang laki. At ang bawat paligid po nun ay talagang surrounded by forts. Kabi-kabila po at maaring hanggang sa ngayon ay meron pong bakas. Nais ko nga pong mabisita ang lugar nito upang masaya ko rin pong ibahagi ko ano nga ba itong nagaganap sa kanila at mahihambing natin sa ating kapanahunan. Sa ating kapanahunan ay ganun din po ang nagaganap. Hindi lang po sa isang statue, sa isang place mo punta, but ngayon ay nakikita natin yung pong tinatamang windows of the world. Minsan napunta po ako sa Shenzhen, China. That was 1999. And nakita ko po yung, may ginawa po sila doon windows of the world. Andun po yung iba-ibang bahagi ng daigdig ng mundo. Makakatuwang tingnan. But ngayon, makikita na po natin sa isang window lang ang world. Hindi mo na kailangan pumunta. Makikita mo kung paano sila mamuhay. Makikita mo kung paano ang itsura na kanilang place sa pamagitan lang po ng window. Gaya ng ating computer, mayroong Windows 10, Windows 11. At dahil dito, na-unlock ang prophecy na yung sealed prophecy po ni Prophet Daniel. Hindi po i-unlock kasi hindi po talaga maunawaan na kagaya po dun sa Revelation, meron pong 2 saksi at nakita ng buong mundo. Paano nakita ng buong mundo yun? Now, hindi na po imposible dahil through social media. Ang balita nga po ngayon ay kahit na po kami narito sa Amerika, minsan nakakauna po kami nakabalita kung ano po yung nagaganap diyan sapagkat mabilis po kahit saan ka na doon, kahit nagtatrabaho ka, makikita mo agad sa social media kung anong nangyayari. Kagaya din po sa ngayon sa Russia and any part of the world. Kung hindi mo nga titigilan ay talagang mauubos ang time mo. Ang nangyayari nun na re-replika po natin kung ano po yung mga kanilang kultura, kanila pong kinaugalian at marami po tayong choice. So that time ay sa iba-ibang place lang po. Pero ngayon po, sa pamagitan po ng technology, nakita na po natin niya at mayroon po tayong kalayang pumili. Sino nga bang ating gagayahin? Sino ba ang ating tutularan? Ang sabi ni Apostle Pablo ay tularan po natin ang ating Panginoong Kristo. And living in love, ang mamuhay po sa pag-ibig ay meron pong 4 na requirements. Una ay malaman po natin kung ano ba yung totoong pag-ibig. Realize that what true love is. Paano ba natin marirealize ang totoong pag-ibig? Balikan po natin ang verse na. Upang ma-realize po natin, makita natin ang totoong pag-ibig, sabi dito, yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos.
Hindi lang tayo anak, tayo ay minamahal ng Diyos. Bakit? Kasi bakit tayo mahal? Sapagkat tayo kawangis niya. Tayo nilikha na. Kahit nga ano tayo kakasalanan, gaano tayo karumi, sa harapan ng tao, sa tingin ng Diyos, maganda pa rin. Kaya po ng ating mga anak, kahit ano po ang ugali nila, kaya nating tanggapin dahil mahal natin sila. At saka, kamukha natin sila. Magtataka ka, kapag kahit ako po ay matagal nang hindi umuwi sa amin sa bukid, sa Batangas, ay pag napapasyal po ako doon at may mga kabataan, na-identify ko kung kaninong anak sapagkat dala-dala po nila ang wangis ng mukha ng kanilang magulang. So sabi ko, ikaw ba ay anak ni Opo? Bakit niyo po alam? Kamukha ka ng tatay mo. Noon, pati po boses, pati po mannerism, nadadala. So, yun po ang dapat makita sa atin. So, may isang bagay naman po na hindi dapat natin, kailangang tularan din po natin. Kaya, yung pong, kagaya po ng isang isda sa dagat. Siya po ay nakatira po sa maalat na tubig. Pero magtataka ka, pag yung isda ay kinuha mo, at niluto, walang alat. So, yun po isang bagay din po na kailangan maunawaan po natin upang tayo makapamuhay po sa daigdig na ito ng may kapayapaan at may kagalakan at may kakontentuhan. Now, sa unang bahagi po lang ng sinabi, dun sa verse 1, ating tutukan po ang verse 1, Sa verse 1 ay mapapansin po natin dito na sinasabi po, yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo sila. So yun po yung totoong pag-ibig. Bakit natin tutularan? Sapagkat sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog. Paano siya naging mabango? Living sacrifice. So, bakit mabango sa harapan ng Diyos? Sapagkat ang kanyang buhay, isang buhay na purong kabanalan. So, offer your body or your life. Willing, yun po yung totoong pag-ibig. Na madali po nating ma-identify sa ating mga kapatid, kaibigan. Paano nga ba siya isang totoong kaibigan? Paano siya magiging Paano kung malalaman ang kanyang pagmamahal ay totoo? Ang Diyos po ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Sabihin, so, makikita po natin ang Diyos sa Kanyang buhay sa pamagitan ng Kanya pong karakter. Ang Diyos po ay pag-ibig. Pag nakita sa atin yung pag-ibig na kagaya ng ating Panginoon Kristo, yun po yung totoong pag-ibig. At yan po hinahanap. Maliban ang ating Panginoon na sa atin, imposible tayong magmahal ng totoo. Kaya, kailangan po, sabi niya, imitate God. Yun po yung bilin ni Apostol Pablo. Ang maraming tao po ay kapag sinabing pag-ibig ay may iba-iba pong klase ng pag-ibig. May worldly love. Meron pong agape love. At ang worldly love ay madali po nating ma-identify kung tayo po ay matalino. Pero yung pong totoong pag-ibig, minsan hindi natin makita at makikita lang natin kapag ang tao po ay puspos ng Espiritu ng Diyos. And ang tinatawag po ito'y agape love. Ito po ay hindi based sa emotion na naramdaman mo lang. Ito po ay selfless. Na may kakayahang magmahal sa mga hindi kamahal-mahal. May kayang tumanggap sa hindi katanggap-tanggap. Yan po yung totoong pag-ibig. Kapag may totoong nagmamahal po sa atin, ay kaya po niyang ibigay ang kanyang buhay. Kaya niya pong
kang unawain, kaya kang tanggapin kahit sino ka. At kaya niyang ibigay ang lahat, kagaya ng pagmamahal natin sa ating mga anak. Sabi ni Apostle Paul, yan po yung sinasabi niya, and inaalala din po sinabi niya yung bukod yan, inaalala ni Kristo sa ang kanyang buhay para sa atin. So, kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Minsan, sa buhay ni Apostol Pablo, kung bakit nakita po natin, tayo po naging Kristiyano dahil sa kanyang buhay na inialay niya, hindi siya natakot mamatay. To die is gain, and to live is in Christ. At ang naging resulta nga, tayong mga hintil ay naging Kristiyano. Naging kasama sa pamilya ng Diyos. Yun po yung totoong pag-ibig. Hindi po makasanlibutan. At hindi po, wala pong nais na wasakin ang ating karakter, ang ating pagkatao. Yun po yung totoong pag-ibig. Ang pag-ibig po ay laging nagpoprotekta. Sabihin, tayo po ay kino-cover lagi. Kapag tayo ay may kasalanan ang ginawa po ng ating person, kinover po tayo ng kanyang banal na dugo. Sa mga Israelites po, sa Old Testament, upang sila pumunta sa pag-worship, sila nagkalagay po ng talit. Yung po'y kino-cover nila po, yung physically kino-cover po nila, na hindi sila makita yung kanilang karamihan. But sa ating kapanahunan, kagaya po ng prodigal son, nung bumalik sa kanya na napakadumi, binalutan po siya ng robe of righteousness. Hindi makita yung kanyang karamihan at ang makita si Kristo. Sa ating buhay, yun po ang nakikita sa atin, yung robe of righteousness. So, ibig sabihin ang pag-ibig po, kahit ano pa, paprotektahan ka niya. Dahil mahal tayo ng Diyos, pinoprotektahan. Bilhin niyo po, kahit tayo makasalanan, pinoprotektahan tayo ni Lord. Dahil may relasyon tayo sa Kanya. Kaya napakahalaga ng relasyon Alin yung pagka tayo merong minamahal, gaya ng ating mga anak, pamilya, kaibigan, pag mahal natin sila, we protect them. Sa anumang bagay, nire-remind natin sila kapag may panganib, pinoprotektahan natin sila pagka may mga umaatake sa kanila, sapagkat mahal natin sila. How much more ang ating Ama? Ang isang problema lang sa Diyos, sa atin, ay kapag wala tayong relasyon sa Kanya. Gustuhan man tayo na protektahan, hindi tayo makita. Sabi niya, hindi ako bulag para hindi kita makita. Hindi rin ako bingi para hindi kita marinig. Hindi rin maikli ang kami para hindi ang kasalanan po natin ang naghahadlang upang tayo hindi matuwa. Kaya maraming tao po ay, bakit walang Diyos? Hindi walang Diyos, hindi ka makita ng Diyos. So ngayon, parang gagawin ang ating Preso Kristo ay tinatawag ay Kristo. Siya po'y namag-itan sa atin at sa Diyos upang ang Diyos na banal at tayong makasalanan ay magkita sa pamagitan niya, sa kino-cover po niya yung ating kasalanan. At hindi lang kinover, tinubos pa niya tayo sa kasalanan. Ganun kalaki ang pagmamahal ng Diyos at totoong pag-ibig. They cover, they protect. So yun po yung, pag nakita po kayo ng kaibigan that will cover you, that will protect you, at nakita niya naman talagang willing to give their life, yun po yung totoong pag-ibig. Walang planong ikaw ay sirain, walang planong ikay wasakin ang buhay. Yun po yung totoong pag-ibig. And yan po yung sinasabi ni Apostle Pablo. At hindi lang po sinasabi ni Apostle Pablo, mahal niya ang taga-Pilipinas, willing siya na protektahan. Gaya ng pagsulat niya, yun po yung ginagawa niya. At pagbibigay na kanyang buhay. At naranasan po ito, napakahirap pong sharean ng mga taong to. Sila po ay mga sarado ang isipan, pero alam nyo, hindi po yung sharing, but yung pong concern at pagiging totoo ni Apostle Pablo. At siya, consistent po siya. At kung ano mang gawin sa kanya, forget pa. Sabi niya, kahit na siya'y batuhin, halos mamatay, na akusahan, ang sabi niya, one thing I do, okay,
Forgetting what is behind, move towards the goal and fight the good fight of faith. Kaya po, natamasa po natin ang grace na ibinigay ng Diyos sa atin. May isang tao na tumulad sa ating Panginoon Kristo na ginamit sa atin upang tayo makilala. Mga minamahal kong magulang kapatid, marami pang hindi nakakilala. Tularan natin ang ating Panginoon gaya ng pagtulad ni Apostle Paul. Marami pang makilala. Yun po yung okay. So, pag sinabi pong fragrant, masamyo. So, ibig sabihin po yun ay sweet smiling. Ito po ay may kinalaman sa pagtanggap ng sacrifice na nakabase po dun sa ugali po nung nagbibigay. So, kailangan gumawa po tayo ng tamang Ano po yung matuwid? Dun sa tamang tao, sa tamang panahon. Maraming tao po na nangangailangan ng tulong sa oras na yun. Maraming tao po na ang pagtulong po, if there is a right time and a right place. Maraming may mga tao po na hindi naman nangangailangan ng tulong, gusto natin tulungan. Para lang maging maganda tayo sa harapan nila. Hindi naman nila kailangan tulong eh. Bakit? Kailangan po ay maging matalino po tayo, lalo sa pagtulong. Be wise as a serpent and humble as a dove. Maraming tao po na talagang nangangailangan. Meron naman tao na peke na nangangailangan. Huwag kang paluloko sa kanila. Be wise. Marami po nang manluloko ngayon. Kaya maging matalino po tayo. And kailangan meron po tayong tinatawag po na discerning spirit. At kung mangyari man na sila'y magtagumpay na tayo maloko, huwag kayong mag-alala. Sapagkat ang isang taong matuwid, siya may lukuhin, siya ay laging makaka-recover sapagkat kasama niya ang Diyos. So, yan po yung mundo. Kailangan maalaman po natin kung ano ba yung totoong pag-ibig. Ang totoong pag-ibig ay gaya po ng Corinthians, chapter 13. And love never fail. Kung may mga taong gumawa ng masama sa iyo, pray for them. Sa bagay na natuhan ko po yun na may mga gumagawa ng masama. Ano nga ba magagawa ko kung ako'y magalit? So, ang nalagay lang sa puso ko, ipanalangin sila, Lord, pagpalain mo sila, saan man sila naroon, para hindi na sila manloko ulit. And then, sabi ng Lord, naalala ko po ito, Thou preparest a table before me in the presence of mine enemy. Ibinigay ko na sa Lord. Yan. Do not avenge. Okay. Vengeance is mine. So, give it to me. So, yun po yung totoong pag-ibig. Kahit na po sila nagkasala, may ginawang masama sa atin, pray for them. And one day, makikita po natin, ihaharap po siya sa ating harapan. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemy. So, yun po yung napakahalagang bagay naman. Yun po yung unang bagay. So, sa ikalawa po ay kailangang makita po natin kung alamin natin ang tunay na pag-ibig. Ang ikalawa ay alamin din po natin ang mga huwad na pag-ibig. Kilalin ang mapandarayang pag-ibig. Alam niyo po, mahirap pong maging biktima nito, Yung dumalapit siya sa atin like a sheep but behind is a roaring lion. Kayo mga hinirang Diyos, kahit hindi na dapat tayo makita ng mga hindi magagandang mga ugali, ang mga pandarayang pag-ibig ay makukuha ang loob mo, pero sisirain ka niya. Hindi sila totoo. Hindi po sila totoo. Ang term po dun sila yung mga plastic, mga pagpaimbabaw. Madali po nating ma-identify. Pero kayong papaloko sa kanila. Sapagkat alam naman natin kung anong totoong pag-ibig. Ngayon, marami pong way kung paano po ipapakita ang pag-ibig. But kailangan malaman po natin ang sinasabi ni Apostle Pablo. Sabi niya, iwasan ninyo ang mga taong iyan. Iwasan po natin ang mga taong iyan.
ang mga taong po hindi makasarili. Ibig sabihin, pag makasarili, wala silang iniisip kundi sarili lang nila. Wala silang pakialam kung masaktan ka. Ang mahalaga sa kanila ay mapad lang yung gusto nila. Makakalungkot ano po, no? And then, dun po, nagkakaroon po tayo ng kalungkutan. Ang kailangan po natin ay maging masayahin po tayo. So, yung pong mga pagbibiro na nakakasakit ay hindi dapat. Yun po ay isang, kaya watch your lips. Your mouth is a weapon. Sa ating pagsasalita, kailangan maramdaman natin ano ba yung nararamdaman ng taong nakarinig ng ating salita. Yes, ang mga tao pong yan ay maaring nagkasala, maaring sila po ay nagkamali, pero hindi na naman na gustong magkamali. Ang isang bagay po na natutuhan natin sa Pedro Cristo ay kung paano po niya hinandle ang makasalanan. Minahal niya tayo. At alin niyo, pagka isang makasalanan ay hindi natin minahal, hindi natin pwedeng patawarin. Hindi natin kaya. And yun po yung surpasses understanding. Kailangan po natin ng spiritual wisdom. Yun po yung kailangan po natin upang paano natin ma-overcome sila. Overcome evil with love. Kahit na masama ugali nila, mahalin natin. At paano natin mamahalin? Kailangan mapuspos tayo ng espiritu na Diyos. Kung hindi, hindi ho talaga. Kung hindi tayo mapupuspos ng espiritu, pagka tayo masama ang loob, tayo talagang nakaramdam tayo ng sakit, isang bagay lang po ang aking bilin sa inyo. Wait upon the Lord. Wait upon the Lord. And He will renew your strength. Forget the past. Filled with the Holy Spirit. At makikita ninyo po, magtatagumpay tayo. Yun po yun. Kahit na po sila po yung mga peke, huwag ka nang papa-apekto. Hayaan mo nila sila ang peke. Tayo ay original. Ano po? Sabi nga po yung original. Ang bilin ni Apostle verse 7 is, kaya't huwag kayong makisama sa kanila. Sa ano nyo po, kailangan tayo din ay pumili ng kaibigan. Sabi doon, isang kasabihan na, tell me the best of your friend and I will tell you who you are. Pwede man tayong maging, para hindi po tayo, pagka sila po ay may mga ganong mga motibo, maging maingat tayo. Maingat din po tayo. Yun po yung bilin ni Apostle Pablo. At maghanap ka naman ng ibang magaling-galing na kasama. Kahit tayo mga magulang, ang ibang mga magulang, naghahanap ng magandang eskwelahan, sa kaya magandang eskwelahan, dinadala ka niya mga anak kahit mahal. Ay, ayaw ko naman dyan sa public. No. Alam niyo po, may sa public or sa private mo dalhin ang ating anak. Kahit saan po dalhin yan po kung hindi po equipped ng salita ng Diyos, magkakaproblema lagi. Ako po ay na-transfer sa isang eskwelahan na sabi nila ay hindi magandang eskwelahan. And sabi nila tapunan daw po ng mga kick out. Pero sabi ko naman, nang pumunta po ako doon, hindi naman nasa sa atin na kung paano tayo maapektuhan. Ang isang maganda po doon, kung tayo po ay maayos ang puso, hindi tayo maapektuhan nila. Kahit sila ay ganun na ugali, overcome evil with love. One of my experience ay, naging leader po ako doon sa isang eskwelahan na yon. Meron po tinatawag ko doon Kabataang Barangay School Chapter. And nadala ko po doon na nangyari po na ginawa po nila akong leader. Napakahirap pagpamahalaan itong mga taong to. But, ano nyo po isang bagay na natuhan ko? Yung mga taong mga pasaway, siya kong pinili na ginawang leader. Sabi nila, bakit yan ang ginawa mong leader? Kasi yung mga yan matatalino, hindi lang sila napansin. Sa totoo po, sila po ay mga galing sa iba-ibang mga eskwelahan, pero sila ay galing sa pamilya na kung saan ay merong sapat na pagpapaaral. Inalis lang sila sa ibang eskwelahan, dinala po sa eskwelang yun. At nakita ko naman po, sa kabila ng lahat na yun,
ang nakita ko sa kanila yung kanilang talent. Meron yung talento. Yung mga kalokohan nilang ginagawa ay hindi kaya ng regular. Sabi ko, matalino to. And then, I give them a chance na maging leader. At alin nyo po ba? Kumuha ako ng 10 na steering committee. Dahil pumunta pa kami somewhere in Lukbawan. And from first year to fourth year ay magkakasama. Paano kaya pamamahalaan ito? Ako'y transfer lang. So, ang nalagay sa puso ko, yung mga taong magaling gumawa ng masama, magaling mag-isip. Alam nyo po yun, sabi ko matalino to. Hindi lang sila nabigyan ng break at hindi sila na-recognize. Sa madali sabi, naging leader po sila. At alam nyo po, naging maayos ang takbo sapagkat magagaling, matatalino, na-recognize ang kanilang katalinuhan at sila totally na bago. Alam kong hindi po nila ako malilimutan hanggang ngayon. At totally nagkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. Sa maikling panahon na pag-stay ko po sa school lang yon, like 4th year high school lang. And hindi ko po malimutan. Ito pong nagpaalala po sa akin. Every time ako po pupunta po sa pag-fishing, naalala ko po yung isda. Sabi ko, itong isda na to ay sa alat nakatira. Eh bakit pag niluto ko sa bahay ay walang alat? So meron tayong, kung ang isda ay may kakayahan na hindi maapektuhan ng paligid niya, tayo din po ay may kakayahan din po, may protection po tayo na pag-ibig ng Diyos na wala pong makakakontaminate po sa atin kapag ang nasa ating pag-ibig ay totoo. Yan po yung kalawa. Ano po? So, sa living in love, powerful po ito eh. So, una, kailangan ma-realize po natin kung ano yung totoong pag-ibig. Ikalawa, makita po natin kung ano ba yung huwad at mga hindi totoong pag-ibig. And be wise as a serpent and humble sa dove. So, ikatlo ay maximize the light. Patindihin natin ang ilaw na nasa atin. So, pagningningin natin. Paano nga ba natin pagniningin ang ilaw na nasa atin? So, tingnan natin kung paano po. So, sa verse 8, dati kayo'y nasa kadiliman. Nasa dilim tayo. Ngunit ngayoy nasa kaliwanagan, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag, sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namubuo sa liwanag. Sikapin ninyong matutuhan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Iyan po yung sulat ni Apostol Pablo, sobrang pagmamahal. Nakita niyo po kahit ang mga tao po ito ay binato siya, pinaratangan siya, pero iba po yung isinukli niya. He repay evil with love. So, ito pong tatlong bagay nito na napakahalaga. Ang pagiging mabuti, matuwid at totoo. Dito po tayo magniningning. Sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Yan sinasabi po niya. Kasi po, ang liwanag na sinasabi po dito ay yun pong Holy Spirit. Light is Spirit. Yun po yung nagbibigay po sa atin ng liwanag. Liwanag sa kaisipan. May tatlong mahalagang bagay na akin nga po bibigyan ng din. Yung pong pagiging mabuti, goodness, na ibig sabihin po ay gagawa tayo ng mabuti doon sa ating kapwa. Gaya po ng golden rules. Thou shalt love thy neighbor as thyself. Iisa, thou shalt love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. At makikita po natin ang dalawang ito. Nais ng Diyos na sa pamagitan ng inyong wastong pamumuhay ay mapatigil ninyo ang mga hangal sa kanilang kamangmangan. Mga hangal ang tawag niya, mga hangal sa kanilang kamangmangan. So yung una po ay pagiging mabuti sa ating kapwa. Ang ikalawa po ay pagiging matuwid. And verse 9, ito po ay
isa pong bagay na paggawa ng mabuti sa harapan ng Diyos. Maging mabuti tayo sa harapan ng Diyos. At maging mabuti rin tayo sa harapan ng tao. Hindi lang po yung pag nasa yung pong mabuti lang tayo dun sa mga mabuti sa atin. Mabuti lang tayo pagka ang kasama natin ay Kristiyano, kasama natin sa church ay, pero paano pag tayo ay nasa labas na at nakita sa atin ay hindi magandang ugali. Naalala ko minsan nung po nakatira po ako sa Riverside, ay ako nagmamadali po, pupunta po ako sa church, ay traffic pa. Ngayon, maggagas ako. Doon sa gasoline station, meron pong isang car na kung ang tempo hindi po siya nagmamadali ay nakapila, ay hindi pa siya umuusod, parang nagte-text pa. Parang gustong-gusto ko ng putputan or sabihan na napigilan ko yung sarili ko. Naisip ko, baka ito member. Baka ito member ng church. Ay, yun na nga po ang nangyari. Noon lumabas siya sa kotse niya, ayun pa yung isa sa worship leader namin. Sabi ko, ay salamat, hindi ko ininis siya. Kung hindi, sira na yung, hindi na ako makakapag-preach ng preaching ko. Kasi nga po, yung aking ginawa ko yung sa kanya, hindi na ako makapag-preach nung ang preaching ko pa naman ay righteousness. So, I praise God na sinamahan ako ng Diyos dun. Pero may mga pagkakataon din po, sabi namin, na hindi ko naalala na ako'y pastor. Dahil sa kabisihan at may mga failures at masakit po sa akin. At ang mga bagay po yun ay tumatak sa puso ko. Itong bagay na ito. Na pagiging hypocrite. So, yung pong nagsasalita po ko sa inyo na hindi puro tama ang nagawa ko. Marami po akong bagay na nagkulang na nagturo sa akin upang ako'y maging isang Kristiyano. Wala pong perfect sa daigdig na perfecto. At yung pagiging perfectionist, masisira po ang ulo po natin dyan dahil kahit anong gawin mo dyan, laging magkakamali ka. Lagay ng driving, kahit anong galing po natin, one day, magkakamali po tayo. Kita nyo po kung gaano kahusay si King David. Kita nyo po kung gaano kahusay ng mga lingkod ng Diyos. Pero nagkakamali sila. Pero yun po ang sabi ng Lord, when you're weak, I am strong. Napakalaki po, haba po ng pasensya ng Diyos sa atin. Yun po yung pag-ibig ng Diyos na kailangan maranasan po din ng iba sa atin upang makita po niya yung tinatawag po natin na righteousness. Ang ikatlo po, yun po yung pagiging matuwid. Ikatlo yung totoo. Kahit na sino pa tayo, kahit ano ka pa, alam nyo, mahirap, madaling kasama yung taong totoo. Isa nga meron pong mamit tayo ng mga tao na parang suplado sa una, hindi bumabati, inaalok mo siya ng pagkain, parang iniisnab ka pa, or mayroong mabuti kang ginawa, pero sila pa yung mga tao na yon ay nag-o-observe. Ito ba'y pwede kong pakisamahan o hindi, o whatever. Kaya po, meron naman mga tao po na pag talaga nado na siya, at later, hindi pala siya totoo. Hindi pala siya totoo. Pero isang bagay na totoo man siya o hindi, ako'y totoo. And one day, naging totoo na rin po sila. Kaya, pag may mga tao na ipita ko na parang suplado sa una, nagwe-wait ako. Baka, tinatansya niya kung ikaw ay totoo o hindi. Nakita ko nga po yun, pagkatapos po ng 1 buwan, 2 buwan, ay nagpakita siya, ay, mapakabait pala naman. So, ibig sabihin, labas yung ugali niya na kung siya po ay galit, hindi niya tinatago. Totoo siya. Kung siya po ay masama ugali niya. So, madali pong pakisamahan ang isang taong totoo. Kaya, maging totoo ang kailangan po natin. At 3 bagay pong ito. So, mabait, matuwid, at totoo. Sa isang kaibigan, upang magkaroon tayo ng isang tapat na kaibigan, kailangan maging
totoo rin po tayo. Ayan, mukhang napasarap na yata po ako ng preaching ko. Okay. Now, so, yan po ang tatlong bagay na magniningning sa ating buhay. Ito ang tandaan ninyo. Sino mang nakapagbabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagligtas sa kanyang kaluluwa, na isang kaluluwa sa kamatayan at pumapawi ng maraming kasalanan. Yan po yung sinasabi ng James chapter 5 verse 20. So tayo po ay tinawag ng Diyos upang tayo magpatotoo sa kanila. Binigyan po tayo ng Diyos ng kakayahan po na magpatotoo. You will receive power when the Holy Spirit comes, and you will be my witness from Samaria, Judea, and the rest of the world. Now, and sinabi din po niya na ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw at sa kanyang buhay ay di na siya lalakad sa kadiliman. Kaya follow Jesus. Sumunod tayo sa Kanya. Kung gusto natin magkaroon ng ilaw, follow Jesus. Follow me as I follow Christ. Habang sumusunod tayo sa ating Panginoon Kristo, yung ilaw, masabi po natin, surely goodness and mercy shall follow me all the days in my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Imagine niyo po na kayo po'y nagdadrive sa gabi na walang ilaw. Alam niyo po, minsan sa pagbibiyahe ko po from Long Beach here and back to Los Angeles downtown, gabi, makikita ko ba walang ilaw? Kasi nga po yung paligid ay may ilaw. Hindi niya napansin wala siyang ilaw. So, ang mga driver ay binibigay siya ng signal. Hinahay beam po niya para lahat ng tulong yung mga nasa likod na mag-ilaw ka. And then hanggang sa ma-realize nila. So, concern po ang mga tao. Ang hirap pong mag-drive, yung pong walang ilaw. At saka, ang hirap din po niya dahil hindi siya makita. Pwede siyang maaksidente dahil hindi siya makita. Hindi lang para sa kanya. Yung mga tao pong walang ilaw, ay pwede pong maaksidente po yun. Pwede pong yung pong masaktan natin na hindi natin sinasadya. Imagine nyo po yung sinasabi ko sa'yo, nagdadrive ko sa gabi tapos walang headlight, walang tail light, ay talagang pare tayo ay madadamay. Kaya nga po, kung tayo may liwanag, maliliwanagan natin sila. Yun po yung journey po natin sa daigdig nito. So now, sa pamumuhay sa pag-ibig, una, ma-realize natin kung ano yung totoong pag-ibig dahil ang ating Panginoon Kristo. Ikalawa, makita natin kung ano ba yung huwad at hindi mapandarayang pag-ibig. Ang ikatlo ay patindihin natin ang liwanag na nasa atin o pagningningin sa pamagitan ng pagiging matuwid, mabuti, at totoo. Now, ikaapat po, samantalahin natin ang pagkakataon na capitalize on opportunity. Samantalahin po natin ang pagkakataon and na ibinigay ng Diyos sa atin na minsan lang naman tayong mabuhay sa daigdig nito, ay samantalahin po natin ang panahon na ito. Redeem the time because the days are evil. And yan po yung sinasabi po dito na Ephesians 5:16 na sinasabi niya na tayo po ay yung opportunity, make the most of every opportunity to let our light shine at home, sa ating tahanan, sa ating trabaho, sa eskwelahan, at kahit saan tayo pumunta. Dahil, because the days are evil. Ibig sabihin, madilim ang paligid, tayo may ilaw, at habang may ilaw, makakagawa po tayo ng maayos. Mahirap po ang walang ilaw. Sa gayon, makapamumuhay kayo ng karapat-dapat, kalugod-lugod sa Panginoon, sagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa, at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Yung po yung sinasabi po ng Colossians chapter 1 verse 10.
Sa gayon, makakapamuhay kayo ng may karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon, sagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. At kung itahi mabuti, you will discern kung ano po yung kalooban ng Diyos para sa ating buhay at sundan po ito. Ano po? And ang malaking bahagi po ng kalooban ng Diyos ay ang mamuhay sa pag-ibig, na nangangailangan po ng tatlong bagay na binahagi ko sa inyo po. Malaman po natin ang totoong pag-ibig, malaman po natin, ma-identify natin ang huwad at mapandarayang pag-ibig, ningning po natin ang ilaw na nasa atin, at samantalahin natin ang pagkakataon na makagawa tayo ng mabuti. Yan po yung mensahe ko po sa inyo, sa mga minamahal kong kabuhat kapatid. Kung napapagod ka na at hindi mo alam ang kalooban ng Diyos, ito yung pagkakataon natin na siya atin pong tanggapin. Sundan natin siya at gawin natin siyang pastol. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Ang Diyos ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Yung po yung sinasabi po ng Diyos. Kung hindi siya ang iyong pastol, ito yung pagkakataon na maging pastol natin siya. At kung ang iyong Diyos ay hindi iyong Ama, ito yung pagkakataon na ang ating Diyos ay maging ating Ama. Ang sabi doon, as many as those who believes in Him. Sa pamagitan ng salingitang alam ko pong kayo po'y naniniwala na may Diyos at ang Diyos ay pag-ibig. As many as those who believes in Him, He will give them the rights to become children of God. Na ang Diyos na may gawa ng langit at lupa ay magiging Ama natin. At yan ang dahilan bakit sinabi ng mga disciples, Lord, teach me how to pray. And Jesus replied, this then how you should pray. Our Father. So kapag nagkaroon tayo ng relasyon sa ating Ama, sa ating Diyos, siya ay magiging ating Ama. At dahil siya ating Ama, tayo kanyang anak, magawa makasalanan, tayo kanyang mararanasan natin yung pag-ibig. Yes, totoong mahal ng Diyos ang sanlibutan. Kaya lang hindi maranasan ng tao dahil sila ay hindi makita ng Diyos. Kapatid, kaibigan, gusto mong makita ka ng Diyos. Hindi maikli ang aking kamay para abutin ka. Hindi rin ako bulag para hindi kita makita. Hindi rin ako bingi para hindi ka marinig. Ang kasalanan mo at kasalanan ko humahadlang. Pero gumawa ng paraan ating Panginoon Kristo upang tayo makasalanan na hindi makita ay makita. Kaya ang tawag po sa kanya ay Kristo, tagapamagitan sa taong makasalanan at Diyos na banal. Kapatid, huwag mo sayangin ang pagkakataong ito. Maring bukas ay huli na. Ang pagkakataong ito ay pagkakataong ibigay ng Diyos sa iyo upang maaranasan mo, matamasa din ang mga sobrang biyayang bigay ng Diyos sa atin, gaya ng mga taga-Ephesians. At sa mga nakakilala na, hubarin na natin ang mga dati nating pagkatao. Isuot natin ang bagong pag-iisip at diwa. At bibigyan ko ng pagkakataon ngayon na hintayin natin ang presensya ng Diyos. Hayaan siya ang kumumbik sa buhay mo. Malaman natin tayo makasalanan at i-guide niya tayo ng kanyang Santong Espiritu. Hintayin po natin ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Iyan po ating music minister na umawit. At minamahal kong kapatid, ihanda mo yung puso. Hallelujah. Patuloy po nating anyayahan ang presensya ng Panginoon sa oras na ito. Tayo lumapit ang pasiyasan sa Kanya. Sisain mo, Jesus, ang puso sa kasalanang wala sa iyo. Sumasama, dumudulong sa harap ng banal mong trono.
lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, aking Jesus. Sama-sama natin buksan ang ating puso. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, aking Jesus. Isang panalangin. Di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, aking Jesus. Ay nakamtan ko, aking Jesus. Ay nakamtan ko, aking Jesus. Hallelujah. Minamahal kong magulang kapatid, ang pagkakataong ito ibinigay ng Diyos sa atin upang maranasan natin simula sa araw nito ang biyayang kaloob ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo sa ating mga kapatid na nakahandang tanggapin ang ating Diyos. Ating Panginoong Kristo bilang Diyos na pagligtas. Itaas po natin ang ating kamay. At tayo po yung pumikit. Sunod kayo sa isang panalangin, sambitin ang ating labi mula sa ating puso. Panginoong Hesus, inaamin ko na ako'y naging isang makasalanan. Nalayo ako sa iyo. Humihi ako ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan na aking naisip, na salita at nagawa. Pinatatawad ko din ang mga taong nagkasala sa akin, gaya ng ginawa mo ngayong pagkapatawad sa akin. Tinatanggap kita bilang sariling Diyos ko at tagapagligtas. Ikaw nawa mag-hari sa aking buhay. Baguhin mo po ako sa lahat ng masamang kaugali, maling kinagisnan at masamang bisyo. Kabayan mo po ako at ingatan sa panahon ng mga problemang darating sa aking buhay. Iniaalay ko sa iyo aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Ibaba niyo na po inyong kamay, ako na lang mananalangin. Dakilang Ama, salamat sa patanggap mo. Salamat sa iyong salita na nagkaroon kami ng panampalataya. Nagkaroon kami ng isang relasyon sa Diyos na may lagawa ng langit at lupa, at kami iyong anak. Dahil ko sa iyo man na isulat mo ako nilang pangalan sa aklat ng buhay, at huwag nang mapawi yun hanggang sa iyong muling pagbalik. Ingatan mo kami ng iyong pag-ibig, at huwag na kami mawalay sa iyo. Salamat o Diyos sa iyong mga anak na nagkaroon ng relasyon simula sa araw na ito. Iyan mo sila na bigyan ng kagalakan. Dalayan ko o Diyos na saan mang church sila pumunta, pagpalain mo ang mga pastors na mag-aalaga sa kanila. Magpadala ka, Apa, o Diyos, na maraming mag-aalaga hanggang sa sila lumaki at maging kagaya mo. Yan ang dalayan ko sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And he got my Bible.
bow